So ngayon, kung papakinggan po natin itong nakita po nating balita, galing po sa News 5 Everywhere, sabi po dito mga kababayan, ayon daw po kay Secretary John Vic Remulla, ito daw pong Interpol Red Notice versus Harry Roque, malapit na daw pong ilabas mga kababayan. Ano po, so alam naman po natin, once na ilabas, itong Red Notice na ito, mahihirapan na si Harry Roque magtago ng magtago. Ano po mga kababayan, so ito i-play po natin. Malapit nang ilabas ng Interpol ang Red Notice laban kay Attorney Harry Roque ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla sa programang Storycon ng One News. Tinawagan niya si Roque para ipaalam ito sa kanya. Kapag lumabas ang Red Notice, mismong si Remulla raw ang pupunta kay Roque sa Vienna, Austria para arestuhin ang dating presidential spokesman. Pinapadala ng Interpol ang Red Notice sa mga bansang miyembro nito para hanapin at arestuhin ang... Tama lang na mapabalik ng Pilipinas yung hinayupak na yan mga kababayan kasi sobrang daming hindi magagandang salita ang sinasabi po niyan labang sa ating pamahalaan habang may kinakaharap siya ng mga kaso dito po sa ating bansa. Alam niyo kung tutusin talaga mga kababayan, napakaswerte pa ni Harry Roque kasi hanggang ngayon nakakapagtago pa siya pero once na lumabas yung Red Notice laban sa kanya, talagang mapapabalik at mapapabalik po ng Pilipinas yan. Akala niya ba tutulungan siya ni Sara Duterte once na mapauwi siya ng Pilipinas? Akala niya ba sasaluhin siya ng mga kaalyado niya once na mapauwi ng Pilipinas? Pababayaan lang din yan. Katulad ng mga OFW na sumuporta kay Sara Duterte mga kababayan at kay dating Pangulong Duterte na pinabayaan lang ni Sara. Ang tumulong pa nga doon, gobyerno pa natin. Yan ang hindi naiisip mga kababayan ni Harry Roque na once na paano na siya kapag ka naaresto siya, pagka nakulong siya. Sa tingin niya ba, sasaluhin siya ni Sara Duterte? Hindi. Iiwanan lang sa area yan. Ang isang wanted. Dito sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung kaso niya, yung human trafficking. Kay Alice Go. Yung di ba doon pinadala yung si Mr. Supra International? Si Mr. Supranational, oh. Alam mo yun. Let's leave him alone, shall we? I'm sure he's living a peaceful life. Mga kapatid, G. Manikad po. So ngayon mga kababayan, di ba after lumabas ng balitang yan, syempre natataranta ito pong si Harry Roque kasi nga mga kababayan, Red Notice na yan eh. Kaya gumawa po siya ng kwento para para ipakita doon sa mga didisit na hindi siya natatakot, kunyari hindi siya apektado, pero ang totoo mga kababayan, apektado po siya. Kasi nga ang katuwiran po niya mga kababayan, hindi daw po arrest warrant ang Red Notice mga kababayan ng Interpol. Yun po yung katuwiran niya. So ito, pakinggan po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasi biruin nyo mga kababayan, kung hindi ito kinakabahan, hindi po ito maglalabas ng video kahapon, agad-agad. Kaso ang problema, buhat nung nabalitaan niya na may papalabas na Red Notice mga kababayan, agad-agad po siya na naglabas ng video. Meron pong kasabihan that ignorance of the law does not excuse non-compliance therewith. Natatawa na lang po ako dahil sa isang interview, itong si DILG Secretary John Vic Remulla ay nagsabi na ako daw po ay aarestuhin na dahil meron na raw akong Interpol Red Notice. Hindi, ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Remulla mga kababayan, once na lumabas yung Interpol Red Notice, sasama siya papunta sa kinaroroonan ni Harry Roque para isilbi po yung arrest warrant niya. Yun po yung pagkakasabi. Unang-una po, wala po akong Interpol Red Notice. Ang katunayan, malaya po ako dito sa Europa. Alam po ng otoridad kung saan ako nakatira. At kahit kailan po, kung kinakailangan nila akong arestuhin, hindi po ako nagtatago. Pangalawa po, as of February 14, wala po talaga akong kahit anong red alert. Isipin niyo mga kababayan na hindi daw siya nagtatago, bakit nasa sa ibang bansa ka? Bakit ayaw mong umuwi ng Pilipinas? Kung hindi ka talaga totoo na nagtatago. Di po ba mga kababayan? O kung talagang hindi siya nagtatago, bakit ayaw niyang umuwi ng Pilipinas at harapin niya mga kababayan yung kaso po niya na human trafficking?
Eh ang problema dyan talaga mga kababayan, ayaw niya pang aminin na talagang nagtatago siya. Kaya nga tumakas siya ng Pilipinas at pumunta siya ng ibang bansa. Yun yung katotohanan dyan. red notice galing sa Interpol dahil chinek ko po yan. Chinek ko po yan sa Austrian authorities, chinek ko po yan sa Czech authorities, chinek po yan sa Slovenian authorities. Ah. Wala po. At ang kadahilanan ma'am na ako'y kampante na wala po akong red notice galing sa Interpol ay noong 1 ng Disyembre, tinutulang ko po ang request ng gobyerno ng Pilipinas na ako nga po ay mailagay sa red notice ng Interpol. Ang aking basihan, ako po ay isang asylum seeker at ayon sa batas po ng European Union, hindi po dapat na linalagay sa red notice ng Interpol ang isang asylum seeker dahil ako nga po O di ang mangyayari dyan mga kababayan, magkakaalaman kung sino nagsisinungaling sa dalawa. Kasi di ba nagsalita na si Secretary John V. Cremulya mga kababayan na may papalabas na red notice galing po sa Interpol laban po dito kay Harry Roque at mismong siya pa ang pupunta. Ano po, mismong siya pa ang pupunta sa kinaroroonan ni Harry Roque para isilbi yung arrest warrant po niya mga kababayan na galing po sa Pilipinas at para maibalik siya mga kababayan ng bansang Pilipinas. So ngayon, para sa akin lang naman mga kababayan, hindi naman siguro itataya ni Secretary John V. Cremulya yung pagiging sekretary po niya mga kababayan ng DILG kung hindi totoo na may papalabas na red notice laban po kay Harry Roque. Ang problema dito, bakit masyadong affected at tila gumagawa na ng kahit anong palusot para lamang mapagtakpan ni Harry Roque yung paglabas ng kanyang red notice. Ano po laban sa kanya? Anyway, tuloy pa natin. ay nagsasabi na ako'y ginigipit dahil sa aking politikal na mga paninindigan at paniniwala laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, bukod pa po doon sa pendency ng aking asylum, meron nga pong konbensyon. Ang tawag pa nga, Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Dito po linagdaan ng mga bansa ang karapatan ng mga refugees at asylum seeker sa Vienna mismo. Kaya siguro naman, alam ng mga taga-Vienna kung ano nakasaad doon. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pangunahing karapatan ng isang asylum seeker gaya ko ay ang right to non-refoulement. Ibig sabihin, hindi po ako pwedeng ibalik doon sa bansa na aking pinanggalingan dahil nga po sa well-grounded fear ng panggigipit na politikal. Malinaw po yan. Alam mo, wala kang magagawa, Attorney Harry Roque, kapag ka-Interpol na ang kumilos. At yan naman ay misang nasaksihan mo nung kumilos at gumalaw ang Interpol nung arestuhin si dating Pangulong Duterte nung ipadaan ng ICC yung arrest warrant nila sa Interpol. Di ba na-aresto si Digong mga kababayan? Agad-agad yon. At ganun yung mangyayari kay Harry Roque once na ipadaan sa Interpol yung arrest warrant po niya. At labsan siya mga kababayan ng red notice, wala din siyang magagawa. Kahit ano pang sabihin niya mga kababayan na makakapagpasalba sa kanyang sarili, ang ending pa rin yan, mapapabalik siya ng Pilipinas dahil hindi po biro yung kasong kinakaharap niya na qualified human trafficking. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Hindi po pwedeng ma-deport dahil kasapi po ang Austria habang hindi pa po natatapos ang aking asylum application sa Austria. Dahil nagsimula pong aking application sa Netherlands, in-apply po ang Dublin Rule sa akin, yung rule na ang bansa na nag-issue ng visa ang siyang dapat magbigay ng proteksyon habang dinidinig ang aplikasyon for asylum. At, gaya ng aking sinabi, wala naman pong red alert, wala pang red notice na nai-issue ang Interpol. Kung meron po, nabigyan na po ako ng desisyon dahil tinutulan ko nga po yan. Ayan. At ngayon nga po, nag-email ako ng follow-up kasi nga naman medyo may katagalan na nakabinbin yung ating oposisyon sa request ng gobyerno ng Pilipinas na mailagay tayo sa red notice ng Interpol. Bukod pa po rito, ang red notice po ay hindi po yan arrest warrant. Wala Hindi nga mga kababayan arrest warrant yun. Maliwanag naman ang red notice talaga. Kahit naman kayo, alam nyo naman mga kababayan na hindi naman talaga arrest warrant yun. Pero mga kababayan, malaki po ang halaga ng red notice mga kababayan dahil yan po ay makakatulong kung nasa saan. Ito pong si Harry Roque mga kababayan. At ang isa pa dyan,
Maliwanag naman po na ang arrest warrant ay manggagaling pa dito sa ating bansa at papadaanin niya sa Interpol para maaresto etong si Harry Roque. Katulad nga ng nangyari mga kababayan noon kay dating Pangulong Duterte nung inaresto siya dito po sa ating bansa. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Apong bansa sa buong European Union na nagtatrato ng red notice ng Interpol bilang isang arrest warrant. Ito po ay isa ramang request na kung po pwede, provisionally, panandalian, arestuhin ang isang tao para ma-extradite doon sa requesting country. Oh, kayo na rin yun. So, ang consistent jurisprudence po ng European Court of Human Rights, hindi po yan automatic na ini-enforce. Kinakailangan dumaan po yan sa hukuman ng mga bansa na rinirequestan na mag-aresto. At pagdating po sa hukuman, titignan po ng hukuman kung meron nga bang political na motivation yung pag-include ng tao sa isang red notice ng Interpol. Pero ang sinasabi ko nga po, wala po ako sa red notice, so wala po talagang posibilidad na ako ay maaresto dahil Paano nga kung sakaling nasa red notice ka? Anong gagawin mo? Attorney Harry Roque, paano kung sakaling nga na nasa red notice ka at yung red notice mo ay papalabas na? O ipagpalagay natin, sige, sa ngayon wala pa kasi hindi pa lumalabas. Paano kung papalabas na nga? At sakali, sa mga susunod na araw o linggo, bigla ang lumabas yung red notice laban sa'yo. Ano ang gagawin mo? Di ba mga kababayan, sa kanya na mismo nang galing na bibig na pansamantala siyang aarestuhin mga kababayan para ma-extradite papunta po dito sa bansang Pilipinas. Sa bigat ng kaso niya na qualified human trafficking, talagang mapapabalik po ng Pilipinas yan. Di po ba mga kababayan, at mismong kapag si DILG Secretary John Vic Remulla ang pumunta para isilbi sa kanya o sumama para magsilbi sa kanya ng arrest warrant galing sa Pilipinas na ipinadaan sa Interpol mga kababayan, wala siyang magagawa kung hindi sumama pabalik ng Pilipinas. nga sa red notice. At kung meron man, alam na alam naman po ng Austria dahil dito nga po pinirmahan ang Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na hindi ako po pwedeng mapadeport sa Pilipinas habang nakabinbin po ang aking asylum application. Hindi ko po alam kung anong motibasyon ni Secretary Remulla doon sa kanyang interview na aarestuhin na raw ako. Well, sa akin po, nagpapakita lang yan ng gross ignorance of the law. Alam ko po, hindi siya abogado, pero kung siya naman po ay magsasalita tungkol sa red notice ng Interpol, sana, basahin muna ang rules, hindi lang po ng red ng Interpol mismo, kung hindi ang rules na rin ng European Union at ang Batas Austria bago magdeklara ng isang bagay na posibleng mangyari sa ngayon, ang pagpapaaresto at pagpapadeport sa akin. Ulitin ko po, naninindigan ako, wala pong kahit anong ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin dyan sa non-bailable na human trafficking at ang dahilan Bakit hindi mo harapin? Diba, alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, yung gusto niyang ipaintindi sa taong bayan, wala siyang kaso. At walang bisa yung kaso na isinampalaban sa kanya. Sa madalit salita, walang basis, ika nga mga kababayan. Pero bakit hindi niya harapin? Kung talagang para sa kanya, useless yung kaso na yon at walang kwenta. Kasi walang complainant, sabi niya. Diba mga kababayan? O bakit natatakot siya na bumalik ng Pilipinas para harapin yung kaso niya? nga kung bakit ako humingi ng asylum ay sinasabi ko na yung ganyang kaso na non-bailable ay isang kaso ng unjust prosecution. Nakadulo pa po ako sa talihim ng Secretary of Justice doon sa aking tinatawag na petition for review na aking karapatan na questionin yung naging finding ng mga piskal na sigurado po akong ginipit para ako ay kasuhan dahil kilala ko po yung mga yan. At nung kami nagdidinig pa, umaattend pa ng mga pagdinig ng HUAD Committee sa Kongreso, alam naman nila na walang kaebidensya laban sa akin. At least ebidensya na magsasapat para sa probable cause o kaya yung reasonable likelihood of a successful prosecution sa hukuman. Malinis po ang konsyensya natin. And as God is my witness, wala po akong krimen, kahit anong krimen na ginawa sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maging maingat po sa mga fake news, kahit sino pang nagpapakalat. Di ba ikaw ang isa sa nagpapakalat ng fake news? Tsaka mga kababayan, mahirap na sabihin na fake news yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla. Secretary ng DILG yung nagsalita. Diba?
imposible naman mga kababayan na magsasalita si Remulla nang wala siyang source o wala siyang pinagkukuna ng impormasyon na sinabi niya sa isang interview. Diba, hindi po natin matatawag na fake news yun. Yun ay isa lamang pong warning kay Harry Roque mga kababayan na dapat handa ka kung sakaling lumabas yung red notice laban sa'yo. And gaya ng aking sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Ayan mga kababayan, nakita nyo, kinabahan si Akla. Kinabahan si Akla mga kababayan, takot mapabalik ng Pilipinas. Kaya anong nabalitaan na papalabas yung red notice niya galing sa Interpol, gumawa agad po ng 7 minutes na video para lamang hilutin yung impormasyon na nakuha ng mga kababayang Pilipino po natin tungkol sa posibleng pagpapabalik sa kanya sa bansang Pilipinas. Kaya nga mahirap pong sabihin na fake news yun kasi galing yon kay Secretary John Vic Remulla mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Sa inyong palagay, dapat ba na mapabalik ng Pilipinas etong si Akla para harapin niya mga kababayan yung mga kaso po na isinampa laban po sa kanya kasi hindi po biro yung kaso po nakakaharapin niya. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa usapin na yan.